Magandang umaga, Yusek. Congressman Pulong Duterte questions the motive behind the filing of impeachment case against the president. He said that the lawyer who filed the impeachment against PBBM is the same lawyer who represented the First Lady in this disbarment case against Attorney Glenn Chong. May we have your comment on that? Unang-una po, gusto natin ipabatid na ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay hindi po eksperto sa paggawa ng intriga at hindi eksperto sa pagplanta ng ebidensya. Kung yun po ang kanilang nailagay na grounds for the impeachment ng ating Pangulo, malamang ay wala silang makitang ibang dahilan para ma-impeach ang Pangulo. Ito ay policy difference at ito ay hindi base or rather hindi ito magiging dahilan para sa impeachment ng ating Pangulo. Kung ang sinasabi niya ay ang nagsamparaw ng kaso ay abogado na nag-represent kay unang ginang or First Lady Liza Marcos, yan po ay walang katotohanan. So sana po ay matapos na ang pagiging source of fake news ng mga kaalyado nila. Dahil ang First Lady po ay hindi po nagsasampa ng disbarment case, hindi po niya abogado ang nasabing nagsampa ng impeachment complaint sa Pangulo. At kung nagsampa man siya ng disbarment case, ito ay on his own volition. So, hindi po niya nire-represent ang unang ginang. So, that's fake news. Also, he mentioned that this is just the impeachment is just a scripted distraction. Just to clarify things, may kinalaman po ba dito yung administration? Definitely, none. Kaya nga sabi natin, hindi po tayo sangkot sa anumang pagplanta ng ebidensya katulad ng ginawa ng kanyang ama. Sila lamang po yata ang sanay sa ganon. So sa panahon po ni Pangulo Marcos Jr., nirerespeto po natin ang konstitusyon, ang proseso at ang due process. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA 7. Yusek, good morning. Nagsalita ng Pangulo tungkol sa ICI at ang sinabi po niya in his words, lahat ng kailangan imbestigahan na nila. Maybe there are one or two other loose ends that they have to clear up. Does the President think that the ICI has done enough? Ayon po kasi sa unang mga binanggit ni Secretary Babe Singson at ni dating Commissioner, ICI Commissioner Fajardo, ang kanila pong tungkulin, ang kanilang task ay natapos na. So ang kailangan na lamang po dito ay ipunin, i-gather ang mga ebidensyang nakalap, pati po ang mga testimonya ng mga taong kanilang naimbitahan. Halos naman po ng mga taong kanilang inimbitahan ay pumunta at nakipag-cooperate maliban kay Congressman Pulong Duterte at kay dating Yusek Cabral. So with that, with all the pieces of evidence that they were able to gather, malamang po ay maisasampa or mairerekomenda nila ang mga kasong dapat na maisampa. Sa ngayon po, sinabi naman din po ng Pangulo, depende pa rin po yan sa magiging naging trabaho at dapat makita kung hanggang saan na po ba ang naging trabaho ng ICI. At sabi naman din po ng ICI, sila ay magbibigay ng report ng kanilang mga na-accomplish sa Pangulo para malaman natin ang mga susunod na hakbang. May ilang kongresista pong nadismaya sa pahayag na ito ng Pangulo at kinwestiyon ang kanyang sinseridad sa pagbuo ng ICI. For example, Representative De Lima thinks that the work of the ICI is just, the ICI has just barely scratched the surface. Lalo't ang EO94 po sinasabi, 10 years daw ang dapat imbestigahan. At si Representative Ilago, tinawag naman niyang palabas lang ang pagbuo ng ICI at it was meant to create the illusion of accountability. At ngayon nga po, ginagamit namang basihan para sa impeachment ng Pangulo, ang ICI na ginawa daw para i-shield ang mga allies ng Pangulo. How does the President intend to convince the public that he is sincere in his anti-corruption efforts in forming the ICI? Kitang-kita naman po kung ano po ang naging effort ng Pangulo at ng administrasyon na ito para masawata ang korupsyon sa bansa, especially with regard to the anomalous flood control projects. May mga tao lamang po talaga na hindi siguro makontento sa ginagawa ng Pangulo. Unahin ko na muna po itong binabanggit po ni Congressman De Lima. Unang-una po ay ginagalang po natin at nirespeto natin si Congresswoman De Lima.
Totoo po, ang EO94, sinasaad po dito na lahat po ng transaksyon for the past 10 years ay dapat maimbestigahan. So tingnan lamang po natin, ano na po ba ang naipon ng mga dokumento ng ICI. Hindi pa naman po kasi tapos. Ang trabaho po ng ICI, nandiyan pa rin po. At tandaan din po natin, isa sa mga priority bills ng Pangulo ay ang pagkakaroon ng Independent People's Commission. So doon po siguro mas maganda na mapabilis nila kung ano man po ang gagawin nilang batas or bill para mapag-aralan ng Pangulo kung dapat ito ay maisabatas na. Pangalawa, patungkol po dito kay Congresswoman Piolago. Elago. Okay. Ang sinasabi niya ay palabas ang ICI. Palabas lamang ang ICI para mapagtakpan ang mga kaalyado. Unang-una po, hinga natin siya ng ebidensya patungkol dito. Hindi po ba siya ang nagbibintang? Hindi po ba siya ang dapat na hingan natin ng ebidensya? Ano ang ebidensya niya para masabi ang pagbibintang na ito? Tandaan po natin, ayoko man banggitin, pero ang kasama ng Pangulo sa alyansa ay walang iba kundi ang dating Senator Bong Revilla. At si Senator Bong Revilla ay sumuko po. Ginalang ang proseso. Iginalang ang warrant of arrest, iginalang ang korte. Papaano po masasabing palabas lamang ang ICI? Ang ICI, ang mga miyembro po nito, ay nagtatrabaho. Malamang ay hindi na halos nakakatulog at that time dahil puno at overwhelmed sila sa mga dokumento at mga ebidensyang natatanggap nila. Nakakalungkot na may mga ganitong klaseng tao na hindi nakikita ang kagandahang ginagawa ng gobyerno. Ang nakikita lamang nila ay puro negatibo. Gumagawa ng kwento, nag-iimbento ng mga walang saysay na istorya para masiraan lang ang gobyerno. At patungkol naman po, binanggit na po natin, pag-shield, hindi po ito para mag-cover up ni Numan. Dahil ang Pangulo, sinabi ng makailang beses, ulitin ko po, walang sinasanto. Kaalyado, kamag-anak, kaibigan, kung kinakailangan maimbestigahan, imbestigahan. Yan po ang utos ng Pangulo. A follow-up question mula kay Ace Romero, Philippine Star. Good morning, ASEC. Pero hindi kaya magiging magandang pang-counter sa mga ganitong kritisismo ay finally mag-appoint na ng mga kapalit ng mga nag-resign na commissioner given na mismong yung ICI nagsasite na po ng mga constraints nila. Bagamat sinabi ninyo dati na hindi naman makahahadlang sa pag-recommend ng cases yung one member lang siya, no? Pero meron na rin mga constraints na sinasite yung ICI because of the lack of commissioners. So ano po yung take nyo dito? Hindi po talaga ito makaka-apekto sa pag-iimbestiga, sa patuloy na pag-iimbestiga ng anomalya sa flood control projects. Kahit sabihin po natin na nag-iisa lamang si Justice Reyes, sinabi po natin kompleto na po malamang ang mga ebidensya. At magre-report naman po sila sa Pangulo. So ang tanong natin, titignan po ng Pangulo kung kinakailangan pang mag-appoint ng panibagong miyembro ng ICI. At kahit po sabihin natin na ang ICI ay padating na sa kanyang katapusan kung tapos na po talaga ang kanilang mga trabaho. Nandiyan po ang ombudsman. Nandiyan po ang DOJ. Sila po ay masigasig din nag-iimbestiga patungkol sa mga korupsyon. So hindi po masasabi na nawawala ng pag-asa ang taong bayan para siyasatin ang mga ganitong klaseng anomalya. Meron pa pong 2 investigative bodies. Nandiyan pa rin po ang ibang law enforcement agencies na magtutulong-tulong para po maimbestigahan ito. Ang ICI po kasi ay fact-finding committee. Pasimula lamang po para makaalagwa ang pag-iimbestiga dito sa malawak na issue ng anomalyang flood control projects. Ano po yung circumstances na magpaprad sa ating Pangulo na mag-appoint ng mga kapalit ng mga nag-BTO na members? Titignan muna kung ano yung maging report ng ICI. At doon po titignan kung ano yung susunod na hakbang. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Reaction lang po from Malacanang sa pahayag po ni House Committee on Justice Vice Chair at Bukidnon Representative Jonathan Flores na umano'y nag-overreach ang Supreme Court sa pagtakda ng mga bagong parameters sa impeachment. Ito po ay kasunod doon sa impeachment noon kay BP Sara. Noon pa po natin sinabi na ang desisyon po ng Supreme Court ay igagalang po ng Palasyo, igagalang po ng Pangulo. Kung yan naging opinion po
ng miyembro ng kongresista, opinion niya po yan. At malamang ay isa ito sa grounds ng kanilang motion for reconsideration. So wala po tayong masasabi niyan kasi yun po yung kanilang inilalaban sa ngayon sa ating pagkakaalam. Okay. Follow up lang din po ay Yusek. Sinabi din po ni Kong Flores na kapag ang unang impeachment complaint laban kay PBBM ay official lang na i-refer at initiated na po sa House Committee on Justice, wala nang ibang reklamong maaring tanggapin sa loob ng 1 taon, alunsunod po ito sa 1-year bar rule ng konstitusyon. Sa pananaw po ba ng Malacanang, nagkakaroon ito ng bentahe o magkaroon ito ng bentahe, lalo't may iba pang grupo na nagpahayag ng intensyong magsampa ng hiwalay na impeachment laban sa Pangulo? Hindi po natin masasabi na ang pagpa-file ng impeachment complaint paunahan ay bentahe sa Pangulo. Kahit sino pa po ang nag-file niyan. Hindi maganda sa imahe ng Pangulo na siya ay masampahan ng impeachment complaint. Hindi rin po ito maganda sa pananaw ng mga ekonomista sa ating ekonomiya dahil nakikita po may mga taong di umano na hindi satisfied or negatibo sa pagtatrabaho ng Pangulo. So hindi po ito bentahe. Kahit sino pa po ang nagsampa niyan. Hindi po maganda na makatanggap ang Pangulo ng isang impeachment complaint. Ma'am, last na lang po, follow up. May pahayag na po ba si Pangulo regarding po sa impeachment complaint na inahain sa kanya kahapon? Thank you. Yung pa rin po, kung ano man po ang nandiyadyaan at maihain na impeachment complaint, igagalang po yan. At dapat lamang po sana, lahat po tayo, pati po ang mga miyembro ng House of Representatives, ay gumalang sa konstitusyon, due process at proseso. Bilang House Majority Leader, the presidential son might be put in a situation where he has this ministerial duty to put in the order of business the impeachment complaint against his own father. Has the father and son spoken about this at ano ho ang payo ng Pangulo sa kanyang anak? Hindi po nabanggit sa atin kung sila'y nagkapag-usap na. But lagi naman pong utos ng Pangulo sa kanyang anak, gawin lang ang kanyang trabaho. Hindi pwede rito ang kamag-anak, kaalyado. Kung ano po ang mandato ni Congressman Sandro, ipatupad niya po yon. Wala dapat siyang kinikilingan. Kahit ama niya po ang masasabing mahalalagay dito sa impeachment complaint. Salamat.